I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning. A pain that keep hurting, a curse is emerging. Feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit. To the top of this shit, I get lost in the work. Sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed. I get after this shit, hit the gas, feel the grip. Adrenaline, never miss, I'm not... So what's up mga boss, Totoy Rabas here, I mean Leo Sinar here. And yun, may papakita ko sa inyo dalawang motorsiklo. So in terms sa scooter, yes, this scooter type na motorsiklo, pang araw-araw na gamit at syempre komportable sa road. Ano bang dalawang motorsiklo to? Kilala nyo na to, ang Rusi and Skygo. Syempre ito yung mga budget meal kung hinahanap nyo motorsiklo dito sa Pilipinas. Rebranding from China, syempre naman all around China rin. Pero itong kakaiba sa dalawa na to, KPB 150 ng Skygo or Lifan. Yes, this is the dual type motorsiklo. Kung gusto mong motard type or adventure type na scooter, go for Skygo Lifan na 150 KPB. Pero kung gusto mo naman ng relax, parang NMAX or Yamaha type or ito naman yung RFI 150 175 I mean ng Lucy. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga basic at malay mo balak mong gustong bumiling ganitong motorsiklo, yung budget mo is medyo konti lang or gusto mong maka-experience ng ganitong same experience sa mga branded, no, top brand sa ibang motor. Pero ito, goods naman, experience naman, kaya ano pa, tara, let's go. RFI 175, ito yung display ng odometer niya, digital and analog combination. Yan, kita nyo naman. So nasa 8,375 ang tinakbo ng odo na to. Tapos ito ang kilometer per hour, fuel, no, di ba? Basic at parang kotse. So yun. Siyempre ito naman yung Skygo KVB 150. Ito yung speedometer niya. Yan, 11,000 kilometer per hour. May time siya, fuel gauge. Kasi ito, more digital na talaga siya. Siyempre, indicator, temperature indicator, headlight. So, yun. So, ito naman yung pag nakabukas yung mga headlight nila. Park light, ito yung sa KPB 150 na Skygo. Masyadong maliwanag siya, no? Full LED na yan. At ito naman yung sa RFI 175, aggressive ang kanyang looks. Park light, poging-pogi, kaya pili kayo kung anong gusto nyong type of scooter. Kung gusto nyo ng Skygo KPB for adventure type, o kung gusto nyo naman yung pampapogi lang, ito yung Rusi 175, diba? Ito naman yung tail light, ito yung sa KPB. Yan, yung taillight niya, porma, pure LED rin siya. Ito naman yung sa RFI. Yan. Kitang-kita nyo naman, this is the stock seat ng RFI 175. Tapos ito naman yung sa KPB 150. Kita nyo naman ang design. At dito sa RFI. Diba? Yeah, syempre, shout out sa On Trail Adventure. Kita nyo. So, yun. Yung sa gulong ng front, bali naka-combi brake, ito sa RFI 175. At dito naman sa Skygo, yung harap niya standard disc brake lang to. So, wala pa tong ABS. Yan. Sa likod naman, dito naman sa disc brake yan. Ito. Disc brake yan dito sa KPB. Same as sa RFI 175. Disc brake rin yan. So, yun, solid. So, yun nga, napakita ko sa inyo pagkakaiba ng dalawang scooter ito. Same manufacturer to from China, pero ang kaiba yung design, looks, kung anong gusto nyong type ng riding posture. Gusto kayo sa adventure, dito kayo sa KTV, or dito naman kayo sa pampapogi type, parang NMAX, ganyan, sa RFI. So, ito syempre fuel injected na rin. Pero ang pinagkaibahan lang nila, ito is air cooled pa to. Hindi pa siya oil cooled. Kaya hindi katulad dito sa may
Skygo KPB na kailangan talaga check yung coolant. Kasi yun nga. Pero doon, air cooled lang siya. So wala siyang coolant. Kaya always check yung oil nyo para dito sa mga 175 RFI user. Kaya yung kayo, ano pa? Check this out. Let's go.